Kumusta at maligayang pagdating sa podcast mula sa AI Affairs noong 2026. Para sa iyo, susuriin natin ngayon ang isang napakahalagang tanong. Sa isang mundo na kada vez mas hinuhubog ng artificial intelligence, mananatili bang isang English-speaking giant ang teknolohiya? O may puwang ba para sa tunay na pagkakaiba-iba ng wika? Eksakto. At gagamitin natin ang kaso ng wikang Filipino bilang gabay. Meron tayong mga source dito, isang pag-aaral tungkol sa isang bagong panukat, ang batayan. Meron ding research na kumukwestiyon sa dominasyon ng English. At isang nakakagulat na balita tungkol sa wikang Polish na nag-viral. Sige, simulan na natin himayin to. Unahin natin yung pundasyon ng halos lahat ng AI ngayon, data. At yung data na yan, karamihan talaga nasa wikang Ingles, no? Oo, bilyon-bilyong salita, halos buong internet na. Pero ano ang nangyayari kapag ang isang AI na lumaki sa karagatan na Ingles ay biglang pinagsalita o pinag-isip sa Filipino? Well, dyan madalas lumabas yung terminong low-resource languages. Parang ang dating kulang sa data ang mga wika tulad ng Filipino. Natotoo naman sa isang banda. Pero ipinapakita sa isa sa mga source natin, isang pag-aaral sa Llama 2 model, na hindi lang pala dami ang basehan. May mga wika tulad ng Swedish at Catalan. Okay? Kahit mas kaunti ang training data nila kumpara sa English, nagpapakita sila ng potensyal na maging mas mahusay na central na wika, isang pivot language para sa isang multilingual AI. Sandali, linawin ko lang to. So, ang teorya pala ay hindi more data is always better. Hindi pala ganun kasimple. Posible may mga wika tulad ng Swedish na dahil sa kanilang istruktura, mas episyenteng guro para sa AI. Parang mas magaling na teacher na may isang libro lang kumpara sa teacher na binigyan ka ng buong library pero hindi mo naman pala maintindihan. Ganyan na nga, eksakto ang pagkakahaling tulad kasi kinuwestiyon nito yung matagal ng paniniwala na English first dapat ang approach. Okay. Ipinapakita nito na baka may mga wika na mas epektibong tulay para matuto ang AI ng iba pang mga wika. Binubuksan nito ang pinto sa ideya na ang pagkakaiba-iba ng wika ay hindi problema. Kundi posibleng solusyon. Solusyon para sa mas matalinong AI. Interesting. So, kung may mga episyenteng guro na wika, anong klaseng kaso naman ng Filipino? Ano ba yung mga katangian ng wika natin na nagiging parang kakaibang obstacle course para sa AI? Kasi mahigit 80 million tayo nagsasalita nito pero underrepresented pa rin. Ang isang interesanteng punto dyan ay yung pagiging synthetic language ng Filipino. Partikular na yung pagiging agglutinative. Agglutinative. Okay. Sa simpleng salita, kumukuha tayo ng isang salitang ugat, tapos dinudugtungan natin ng iba't ibang panlapi o morphemes para bumuo ng mga bagong kahulugan. Para sa isang AI, malaking hamon yan sa prosesong tinatawag na tokenization. Tokenization. Ito yung paghihimay ng AI sa isang pangungusap para maging maliliit na piraso o tokens na kaya niyang iproseso, di ba? Tama. Kasi yung isang English model, madali niyang makita ang the cat ate the fish bilang 5 hiwalay na tokens. Oo, 5 salita. Pero paano ang kinain ng pusa ang isda? Para sa model, yung salitang kinain, isa lang bang token yun? O dapat ba niyang maunawaan na ito ay binubuo ng ugat na kain at ng panlaping in na nagsasabi ng panahon at focus ng pandiwa? Doon palang sira na yung logic niya. Diyan pa lang, nasisira na yung pundasyon kung paano tinuruan magbasa ang maraming LLM. At napakayaman natin dyan, no? Isipin mo yung salitang sulat. Pwedeng maging sumulat, sinulat, sinulatan, magsusulatan, ipangsusulat. Bawat isa may ibang nuance. Iba ang kahulugan, ibang relasyon ng gumagawa at ng ginagawa. Hindi to basta pag-aaral ng bagong vocabulary para sa AI. Para siyang nag-aaral ng isang ganap na naiibang pilosopiya ng wika. At hindi pa dyan nagtatapos. Isa pang malaking hamon ay yung natural na struktura ng ating pangungusap. Sa mga source, binanggit yung pagkakaiba ng karaniwang ayos at di karaniwang ayos. Alin yung mas natural sa atin? Ang natural sa atin ay yung nauuna ang panaguri. Naglalaro sa labas ang mga bata. Yung formal na, ang mga bata ay naglalaro sa labas. Tunog libro o kaya tunog machine translation. Yun na nga.
Alam mo, totoo yan. Minsan, sinubukan kong gamitin ng isang AI para gumawa ng simpleng email sa Filipino. Ang resulta, Anong lumabas? ako po ay magpapadala ng isang mensahe upang ipaalam sa inyo. Walang normal na Pilipinong nagsasalita ng ganyan sa email. It was grammatically perfect, pero culturally bizarre. Parang robot na nakabarong. Oo, yun mismo. At yan mismong problema. Nahuhuli ng AI yung grammar pero hindi yung kaluluwa ng wika. At syempre, nariyan ang pinakamalaking hamon sa lahat, ang code switching. Ang Taglish. Oo, ang Taglish. Na sobrang natural sa atin, pero for an AI, that must be like switching operating systems mid-sentence. Paano niya malalaman kung aling grammar rules ang susundin pag sinabi nating, pasend naman ang report, I need it ASAP para ma-review o bago matapos ang araw? Isang napakalaking challenge yan na nangangailangan ng data na sumasalamin sa totoong paggamit ng wika, hindi lang yung galing sa mga libro. Pinagsasama mo yung vocabulary at grammar rules ng dalawang wika sa isang pangungusap. Grabe! So lahat ng ito agglutination, sentence structure, code switching, nagpapakita na ang Filipino ay isang napakakomplikadong wika para sa AI. Okay, so we have this beautifully complex language that's like a special obstacle course for AI. Pero kung ganun, paano natin malalaman kung sino ang nananalo o kung sino ang gumagaling sa obstacle course na to? Hindi pwedeng gamitin ng English style na stopwatch, no? Kailangan natin ng sarili nating panukat. At ipagpalagay ko, dito na pumapasok ang batayan na nabanggit sa sources mo. Diyan nga. Ang batayan ay isang benchmark. Isipin mo bilang isang standardized test na sadyang ginawa para sa mga LLM sa konteksto ng Filipino. Hindi ito basta-bastang quiz. Anong sinusukat nito? Sinusuri nito ang tatlong pangunahing kakayahan: natural language understanding o pag-unawa, reasoning o pangangatwiran, at generation, yung kakayahang bumuo ng sarili niyang mga salita. At base sa nabasa ko, hindi lang ito pag-uulit ng mga lumang tanong. Mayroon itong 8 tasks at 3 dito ay bago para sa Filipino, tama? Ano-ano yung mga yon? Mahalaga sila kasi sinusubok nila ang mas mataas na antas ng pag-iisip. Una ay ang abstractive summarization. Hindi lang pagpulot ng key sentences. Hindi. Ito ay pagbuo ng isang ganap na bago at mas maikling buod gamit ang sarili niyang salita. Ikalawa, ang causal reasoning o pagtukoy sa sanhi at bunga. At ikatlo, yung paraphrase identification. Pagkilala kung pareho lang ba ang kahulugan ng dalawang pangungusap. Eksakto. Higit pa ito sa simpleng pag-alam ng definisyon ng isang salita. Ito ang tanong ko, bakit kailangan pa nating gumawa ng sarili nating benchmark? Bakit hindi na lang i-translate ang isang sikat na English benchmark sa Filipino? Mas madali yun, di ba? Dito nakasalalay ang buong halaga ng batayan. Ang pinakamahalagang aspeto nito, ayon sa source, ay ang pagiging native speaker-driven. Ibig sabihin, mga Pinoy mismo ang gumawa. Mga taal na nagsasalita ng Filipino ang lumikha, nagsuri at nag-validate ng bawat tanong at sagot. Tinitiyak nito hindi lang ang pagiging tama ng grammar, kundi pati yung linguistic at cultural authenticity. Para maiwasan yung tinatawag nilang translationist. Yung parang tunog Google Translate. Oo, yung awkward at hindi natural na pagsasalin. Pero mas malalim pa dyan ang problema. May konsepto na tinatawag na semantic label drift. Semantic, ano yun? Halimbawa, ang salitang irony sa Ingles ay may partikular na kahulugan. Kapag isinalin mo yan, yung katumbas na salita sa Filipino ay maaaring hindi sakop ang lahat ng nuance na yon. Ah, okay. So parang nawawala sa salin yung tunay na kahulugan dahil sa kultura. Tama. Ganon din sa mga konsepto tulad ng depression o privacy na may iba't ibang bigat sa iba't ibang kultura. Kung isasalin mo lang ang isang test, baka mali na ang sinusukat mo. Okay, so malinaw na crucial ang pagkakaroon ng sariling panukat tulad ng batayan. Pero teka, matapos nating pag-usapan ang English, Swedish at Filipino, ang sinasabi sa isang source mo ay Polish. Ang wikang Polish daw ang pinakamagaling para sa AI. Saan nanggaling yun?
Nakakagulat talaga ang headline na yan at kumalat ito ng husto. Ayon sa isang benchmark na tinatawag na Honoriller, lumabas na ang Polish ang may pinakamataas na accuracy. Gaano kataas? Mga 88%. Ang English na inaasahan ng lahat na mangunguna ay pang-anim lang sa halos 83.9%. Wow! At may mga teorya sila kung bakit, no? Sabi sa sources, maaring may kinalaman daw ito sa uri ng script. Mukhang mas maganda ang performance ng mga wikang gumagamit ng Latin o Cyrillic script. Yan ang isang teorya. At posibleng dahil din sa linguistic structure mismo ng mga Slavic na wika tulad ng Polish. Parang mayroon sa pagkakabuo ng wika nila na mas madaling basahin ng AI? Yan ang mga initial hypothesis. Posibleng ang paraan ng pag-encode ng impormasyon sa mga wikang yon ay mas akma sa kasalukuyang arkitektura ng mga transformer models. So, dahil dito, ang tanong ng lahat, dapat na ba tayong mag-aral ng Polish para maging mas magaling na prompt engineer? Ito na ba ang sekreto? Mukhang hindi naman. At dito pumapasok ang kahalagahan ng pagiging critical sa pagbasa ng balita tungkol sa research. Bakit? Isa sa mga co-author ng pag-aaral, si Marzena Karpinska, personal na lumabas para linawin na mali ang interpretasyon ng marami sa kanilang resulta. Ay, talaga? So, hindi totoo na Polish is the best. Anong tunay na kwento? Ang sabi niya, yung pagkakaiba sa resulta sa pagitan ng Polish at English ay hindi statistically significant. Hindi statistically significant. Isipin mo na parang coin toss. Kung maghagis ka ng barya 10 beses at lumabas ang 6 na heads at 4 na tails, hindi mo pa masasabi na may daya ang barya, di ba? Ah, okay. So, baka tiyang balang. Maaring tsamba lang o dahil sa particular na dataset na ginamit. Hindi ito patunay na mas magaling ang isang wika kaysa sa iba. So, ano pala ang tunay na layunin ng pag-aaral nila kung hindi mag-rank ng mga wika? Ang gusto talaga nilang malaman ay kung nasaan yung mga breaking points ng mga LLM. Sa anong punto sila nagsisimulang magkamali? Anong uri ng linguistic structure ang nagpapahirap sa kanila? So, diagnostic pala, hindi kompetisyon. Eksakto. Kaya ito ay isang mahalagang paalala na hindi lahat ng headline ay sumasalamin sa totoong resulta o intensyon ng isang pag-aaral. So, ang lesson dito, hindi lang sa AI, kundi sa pag-consume natin ng information, no? Hindi porket may numero, absolute truth na agad. Kung gayon, ang dapat mong tandaan mula sa lahat ng pinag-usapan natin. Malinaw na hindi lang umiikot sa English ang mundo ng AI. At para sa atin, mayroon na tayong bagayan. Kung ikokonekta natin ang lahat ng ito, may 3 pangunahing punto na lumalabas. Una, ang kinabukasan ng AI ay tunay na multilingual at para mangyari yan, hindi pwedeng puro salin lang. Kailangan ng mga tool tulad ng batayan na nakaugat sa kultura at wika mismo. Ikalawa, yung agkakaiba-iba ng wika, yung mga bagay na nagpapahirap sa AI, tulad ng agglutination sa Filipino, hindi dapat tingnan bilang problema. Sa katunayan, isa itong kalakasan. Oo. Ang mga hamong ito ang magtutulak sa mga developers na lumikha ng mas flexible at mas matalinong AI. The challenge is the opportunity. At ikatlo, para sa iyo, bilang gumagamit, ang pag-unawa sa mga detalyeng ito ay nagbibigay daan sa iyo na maging mas mapanuri para hindi ka basta-basta naniniwala sa mga headline o sa mga palagay na walang pag-asa ang Filipino sa AI. Binibigyan ka nito ng kapangyarihan na mas maunawaan ang teknolohiyang kada vez mas nagiging bahagi ng ating buhay. Sa ating pagsusuri ngayon, tinalakay natin ang mga hamon na kinakaharap ng AI sa mga komplikadong wika tulad ng Filipino. Pinag-usapan din natin ang pagbuo ng batayan bilang isang mahalagang panukat na culturally grounded. At ang malalim at interesanteng kwento sa likod ng viral na balita tungkol sa wikang Polish. At bilang pangwakas na pag-iisip para sa iyo, binanggit natin kanina yung translationese, yung dinatural. Parang robot na wika na resulta ng machine translation. Oo. Isipin mo to, kung ang AI ay patuloy na sasanayin sa ganitong uri ng data na salin mula sa English, at ang AI na ito ang magiging pangunahing tool natin sa komunikasyon. Posible kayang isang baluktot at hindi natural na versyon ng ating wika ang ituro nito pabalik sa atin?
Ano ang nagiging papel ng mga native speaker sa pangangalaga ng integridad at kaluluwa ng kanilang wika sa panahon ng AI? Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.